stop making me pay for something that you believe I was, go ahead. Sirain niyo ulit ako. Ginawa niyo naman noon eh. Wala akong utang na loob sa'yo, inyo. Pero kayo, malaki ang utang niyo sa akin. Ang sakit lang na kapag wala ka. Pag wala ka na pala, wala na rin yung respeto. Ang drugs, naririha. Ang anger management, namamanage. Pero ang manira ka ng buhay ng may buhay, sakit yun. We're here. Alam mo nasan tayo? We are at Ilios here at Lancaster Hotel sa Show Boulevard, Mandaluyong for a very, very important occasion. This is a special episode natin dahil nga Happy Father's Day sa lahat. Yes, Happy Father's Day everyone. Happy Father's Day sa lahat. Yes, Happy Father's Day. Sa atin dalawa. Sa ating guest later. Yes. Mga kaibigan, nandito po kami para special episode po ng OOTD. Oras ng opinyon. Talakayan at diskusyon. With my nanay na excited siya dahil syempre ang makakasama natin yun ay isa sa mga minamahal niya at tunay na hindi man lang po lumabas sa'yo pero tunay na anak ang turing mo sa kanya, di ba, Nay? Ang aking pinakamamahal, the political and showbiz official dome ng OOTD, ating nanay, Nanay Jobert Socaldito. Thank you so much, mahal ko anak. Direct Chaps Manzano, who we share both as father, no? Father to our children. No? Maraming salamat. Sa inyo rin ha, sa inyo dyan, sa mga OT dyan, both sa mga single moms, sa mga single dads, sa mga tatay dyan, all over the world. Happy Father's Day to all of you. Isang pagpupugay sa lahat ng mga amang nagmamahal, patuloy na nagmamahal at magmamahal sa kanilang mga anak. Dahil hindi biro ang isang pagiging ama at magulang na rin, Nay. Tama. Sa mga single parents dyan, of course, kahit nanay at tatay na rin sila. No? Yes. Happy Father's Day pa rin sa inyo. Yes. Kaya nandito kami sa Lancaster Hotel kasi nag-birthday, no? Last Thursday, no? Ang ating ang anak, dalawang anak ha, joint birthday celebration ni Kia at saka ni Sabina. And they sound familiar, right? Okay? Sila po ang mga anak ng ating mahal na baby, ang Optimum Star. The Optimum Star na hanggang ngayon ay napakaganda pa rin. Ay, naku, nakakupas-kupas. Siyempre, ang mabait, napakapagmahal, very thoughtful. My baby, our baby, Miss Claudine Barreto. Oh, Happy Father's Day, Happy Father's Day, baby. Nanay. Direct Chaps, Happy Father's Day. I always watch you. Alam niyo naman, OG, Nanay, ikaw, talagang nakatutok ako talaga. And it's always a pleasure, anak, na nakikita kita. Ako, I always look forward na makita kita kasi I don't have that much time para to check on you. Siyempre, alam mo pag magulang, gusto laging sinisilip ang anak kung nasa mabuting kalagayan, sa mabuting state. And you're so beautiful. So, na every time na tumatawag siya sa'yo, tapos magpapasalamat siya. Kapag halimbawa may nasabi tayo maganda talaga, magpapasalamat. Pag may kuminsan napipitik ng konti, sabi niya naiintindihan niya ang pinanggagalingan dahil alam niya kung gaano mo siya kamahal. Alam mo, ito si Miss Claudine Barreto, si Clau Clau kung tawagin ko, ay isa lang sa mga bibihira sa mga alagad ng sini natin, mga artista na marunong magpasalamat. Alam mo kaya, Clau, we're so grateful that a star in you is born kasi marunong ka magpasalamat. Ang laking bagay sa amin. Miss Clau, bago lahat, pwede kang, dahil isa ka rin OOT dyan na madalas na gano'n, pwede kang magbumati sa ating mga OOT dyan. Sa lahat na sumusuporta sa aking Nanay Jobert at kay Direct Chaps for lahat na support na ibinibigay ninyo. Maraming salamat. Good evening, good morning sa inyong lahat. Yeah. I'm so happy to be here today. Eto, simulan natin. Let's start live. Okay? Kasi nung last time nakita sa Music 21, sa Thanksgiving party ni Vice Mayor Marcos Mamay, kasi pinatawag sila Claudine kasama mga friends natin para kasi may gagawin silang movie. May gagawin movie, yes, di ba? May gagawin movie, ipuproduce ulit si Mayor Mamay. At ikaw at saka si Jerry Crabal ang gusto niya mag-tandem in a film, which you said
you want to play the role of a Muslim. Yes, I want to learn the religion. I have so much respect for Muslims, for, you know, and I just want to understand more kung ano yung Quran. I want to, you know, I want to try to na masuot ang hijab, and kasi one time lang nangyari yon. Before sa ABS, meron Star Drama Presents Claudine, and the title of the show was Kasunduan, and there was a Muslim there, and it won sa Asian TV Awards, with Marvin Agustin. So I really want to do it again. Ngayon naman, since Father's Day, how are you coping with, you know, being a single mom? With all these wonderful children? Kung may consuelo ka man, is because the children are growing up very decently at very loving, and you know, I could not be happier. I am so blessed, and I don't say this because mga anak ko, kasi diba syempre pag anak mo may pagkamayabang ka. Yeah. Of course. Si nanay example dyan. Diba, you're very proud of your daughter or your son, you know. But Sabina, today, Kea turned 10, and then Sabina is turning 21 on June 21. And sa Tino naman, next month, pagkasunod naman kami, 19, July 19, she's going to be 18 already. 18 years old? Yes, may driver's license na siya and all. And 20 is the birthday of Ray Martin Ay. So magkakasunod talaga. Sino wala ng February. So, mahal. Pagdating ng June and July. But, I have such wonderful children. Talagang, very respectful, very down to earth. Sabi ko nga, I must have done something good in my life to deserve these children. I'm sure you did. You know why? Alam mo, kinatutuwa ko sa iyo na kahit nahiwalay kayo ni Raymart, yung mga bata ay parang they're clueless. Parang, yes. Alam mo, yan ang gusto ko. Yes. Like halimbawa today, si Bertine sabihin, celebration na naman to, advanced with celebration. Pero sa Santino is with Raymart. Yes. Nandun siya kay Raymart. Yes. How do you do it? Ang ganda naman ng setup niyo. We hardly talk, you know. We hardly talk. But he knows that he can visit the kids anytime. He can come to the house anytime. Pag gusto niya ilabas yung mga bata anytime. Hindi ko pinagkakait sa kanya yun. Kaya nakakatuwa, no? Yes. Nakakatuwa. Dapat naman eh. Kasi I always say, kung anong problema namin ni Raymart, problema namin yun. Hindi kasama Hindi kasama yung mga bata. Diba? So, kung naghiwalay kami, tayo yung naghiwalay. Hindi dapat kayo yung naghiwalay with the kids. So, syempre, meron dumating yung panahon na noong una, ayaw mo pakita. Syempre, diba, gano'n yes, eh. Awayan, joint custody. Sole custody ako, sole custody, ganyan. But then again, you know, nung nakikita namin na, nakita ko na masaya yung mga anak ko kapag kasama nila yung papa nila. At dapat lang, kailangan rin nila ng father figure. So, karapatan niya yun. Kaya sinasaluduhan kita dyan. Thank you. Sinasaluduhan kita. You're an inspiration to many. Because syempre, a lot of people go through these kinds of, mga ganitong sitwasyon. At minsan, nalilito sila kung anong gagawin. But you did it was so well. Thank you so much, Nay. Thank you. Ang Angelina Jolie, tawag ko sa kanya, Angelina Jolie of the Philippines. If I only have, sabi ko, I want one more. You want one more. The kids want one more talaga. One more, and I'm just so happy na to say that kinuha po ako ng NACC at saka ng DSWD to be an ambassadress for foster care, for foster caring and adoption. So it means a lot. This is of course under USEC Janela Ejercito Estrada. Lagi kitang sinisilip from afar. Sa gitna ng lahat ng mga accolades na ganito, mga papuri, ang kabutihan mo. Alam mo, ako'y in a way ay nasasaktan din pag nakikita kitang malungkot. Yes, Nay. At
mga sa gitna ng kasiyang ito ay may pumapasok talagang gulo, issue, at hindi ordinaryo because this involves you and your family. And my family again. Again, It never ends. ano na naman ito? Alam mo, the threats. I would hear that you are being threatened na hindi maganda ang mga kaganapan with your oldest brother. Si, what's his name? Nito. Why is this happening at anong pinanggagalingan ito? To make the long story short is that, ayoko na sana ilabas to. But when your life is being threatened or your reputation is being threatened and nakita niyo naman po na yung messages. Pero kasi lately, nakakatanggap na ako. Kaya nga andito kanina yung NBI because nakakatanggap na ako ng calls na blocked. Pero hindi mo sila pwedeng, walang number na lumalabas, pero hindi mo naman matawagan. So I already asked, because I already sent a cease and desist. Kasi ayoko ng gulo. Kaya lang, I'm scared for my life also. And my children's lives, You have children. Whether empty threats or not, I want to make sure that my children and I will be safe. And I'm not saying na it's this person who's doing all of this, no? But it's very timely lang kasi nga na parang dapat between the family na nga lang eh. Kaya lang, huwag niyo kong dumating ako sa point na I am not going to allow anybody to talk to me this way anymore. I'm not going to allow to be disrespected the way I was disrespected. That's why I asked for assist and desist. I read the message. I've read the message. With due respect to the person concerned, Nito, of course, no. I've read the message at nagulat ako, nalungkot ako because it doesn't happen every day. Yes. Just don't happen to anyone. Yes. Nalungkot ako because yes, ang daming mga allegation, mga accusations sa'yo, pagiging drug Decades addict, ago, yeah. mga dati mo pang mga issues sa'yo, binabalik na para may gospel truth to this, na coming from a brother. Doon ako nalulungkot. I find it very tragic. Yes. It's not being sad anymore. Kasi sa kapatid, kumbaga, saan nang gagaling? Paano na naman nagsimula ito? Parang wala na bang katapusan? Yes. Na saga sa buhay ng babae. Yes. Well, it's just, Nay, alam mo yun, the reason why I'm speaking is because I just want to know if anything happens to me. It's because pero threats. I'm not saying na I'm being threatened by these people, but like what I said again, syempre, timely lang. Ang tanging naging kasalanan ko lang is to work with Jean Padilla for Hair Alchemist of Yumi Galang. Yun lang ang tanging maling nagawa ko. Kung mali man matatawag. Kung mali man matatawag. Ako lang po ang nagpaparal sa mga anak ko ha. Ako ho ang single-handedly nagpapaaral sa mga anak ko. I have to work. Yes, I have to work. And, I called him, I wanted to send some beauty products. He's very vain. Gwapo yung kuya ko, he's very vain, ganyan. And everything was okay. Yes, and everything was okay. Ayoko nang i-name yung pangalan niya, no? Pero, everything was okay till, syempre, nagalit siya dahil kinausap ko doon si Nanay Christy. To make the long story short, it's truth, kinausap ko si Nanay Christy na yung mga lumalabas sa social media was namin ni Kuya Jean kasi nagmi-meeting po kami para sa isang tawag mo po dito, Some project. project. Yeah, project. At nakita niyo naman po yun. It's not a lie.
Hindi po ba? Yes, ililinaw natin to. Mga kaibigan, yung issue, napanood ko kasi yun sa interview ni Christy sa vlog niya sa Showbiz Now na may nagsabi sa kanya, meron siyang source, very reliable, who said na kaya, di ba, may issue na nabingihalo si Marjorie kasi sinuntok o sinapak siya sa tenga ni Dennis. Ngayon, when they were still together, no? Ngayon, may lumabas na nagkwento kay Christy na i-mention niya sa kanyang program na kaya pala daw nagawa yun ni pinanggalingan. Dennis. Kasi may pinanggagalingan. Kasi daw, na-slash daw ni Marjorie ang likod ni Dennis. Kaya yun ay parang instinct. Automatic yun. Parang automatic. Yun. At ang sinasabi, ang pinabibintangan nilang source, nagkwento kay Nay Christy ay si Claudine. Yes po. Yun. I spoke to Nay Christy at sinabi niya, she denied that it was Claudine. Vehemently denied. Pero knowing Nay Christy, and siyempre sa lahat ng mga media practitioners, we really protect our source. Hindi mo talaga, at pitpitin mo yan, hindi na talaga sabihin sinong source niya, pero definitely daw hindi ikaw. Yes. Yun ang kwento sa akin. So, yun ang pinanggagalingan kung bakit nagkakagulo na naman kayo ngayon. Dahil doon, ako na naman. Wala na bang iba? I mean, hindi na dapat tumalabas itong mga ano na to eh. It's just that, ayan may threats na. Hindi na to joke. I mean, para sabihin mo, sisiraan mo ako or kay Christy Fermin at kay OG at ganyan, go ahead. Ano pa ba ang hindi nasasabing masama tungkol sa akin? Lahat na iba to na eh. Alam mo yun? We keep talking about my past. I don't live there anymore. You know, hindi ko maintindihan na si Nanay Christy mismo ang nagsabi na ibigay mo yung number ko. Ako mismo magsasabi. But even if sabihin mo sa kanila, kung yun ang gusto nila, yun ang paniniwala nila, yun ang paniniwala nila. So I had to, for assist and desist. Now, ayoko talaga magsalita, pero not stop yung harassment, yung block number na tumatawag hanggang kay Kabe, kaya magpatawag na ako ng NBI. Did Marjorie reach out to you? No. Regarding this issue? No. That's why sabi namin Nanay Christy, may number mo ko, sa akin mo idaan, kasi pinapadaan niya kay Dolor Guevara. Sabi ni Nanay na she will sue us and yung source and and she knows Nanay Christy's number, she knows my number. Tawagan mo akong matapang, katawagan mo ako. Pero nagtataka ako, bakit si Kuya? Doon siya tumakbo o doon siya nagsumbong. At syempre, di na nagustuhan ng kuya ko yung ginawa ni Kuya Dennis sa wedding. You know, and gaya nga na sinabi ko sa kuya ko, you actually think I would take Kuya Dennis' side over Marjorie? Kasi that's not gonna happen. But for you to think yung ganon, conclude? Oo, na blackmail, sisiraan, yung ganyan. Ano yun evil mind yun eh. Diba? Parang... Sobrang galit. Oo. Iba yun. Hindi maganda yung isip mo. Before na mga threatening message na to sa'yo ng kuya mo, did he attempt to call you para to talk about it first? Para maklaro muna bago siya mag-conclude? No. That's very sad, ha? Pero dati, okay kayo before this happened? Or... Yes, so okay. And then all of a naman, sudden, he would just like give you those out of the blue. Out of the blue. Oh. Kakalungkot, no? Kung ano yung galit niya kay Kuya Dennis, huwag po itapon sa akin. Why you? Why be? Yun lang yun. Diba? Kasi may mga messages about your drug addict ka daw. Yes, oo. Kung ano-ano mga salitang ganito na he would be telling Pati mag-anak ko na damay, diba? Ipapa-interview siya sa kay Christy, kay OG, para mag-trending siya, diba? Ganun ba? Dapat? Kaya sa tingin mo, kapatid mo siya, kaya bang gawin yung kuya yon?
Alam mo, pag ganyan nagtakbo ng isip ng isang tao, hindi ko na alam kung anong kaya nila sa hindi. Diba? I don't know. I just hope lahat empty fits. Because I don't bluff. And I'm suing. I really am suing. It came to a point na hindi na po ako papayag na pagsalitaan ako ng kahit sinong tao ng ganyan. Mas kaya masakit kasi kapatid. Sobra. Kung Pamilya ibang mo. tao yun, kayang palagpasin, kayang may unawaan lalo sa ating bansa, sa kultura natin. Pero pag mga kapatid na, parang pang, hey, wait, kumbaga, kulang na sabi mo, think before you click, di ba? Kasi kapatid mo, kasi what would, ano masabi mo, hindi na pwede ibalik yun. At it's very public. Yes. It's very public. Oo. So meaning, lumalabas na magkakampi ang kuya mo, tsaka si Marjorie. Yun ang lumalabas. Yes. Oo. So, ano to? Kampihan? Yes, oo. How do you feel I about was that? very sad. So, at our age, may ganon. Tayo high school, grade school. Yung ibang kapatid mo alam na rin ito. Yes. So, They know this. They know it. Yeah. Anong sabi na ng mga ate? Of course, they're, on my side. Kung sino sa tama, doon sila. Did they try calling your kuya? Don't wanna talk to him. This is an age-old problem, issue of the Barretos, no? Sa tingin mo, saan nagsimula ang lahat ng ito? Alam mo, Day, hindi ko alam. Pero siguro, kung naniniwala kayo sa generational curse, siguro, sa mga ninunong pa namin nangyari yan. Kasi Ayaw mabuti. nagbabayad. Oo. Kasi mabuti ang pagpapalaki sa amin ng magulang namin. I know. They don't deserve it. Kasi tsaka kung paano mong pinalaki ang mga anak mo na ang gaganda ng mga ugali, maganda ang pinupuntahan, ibig sabihin, ganun ka rin pinalaki ng magulang eh. Yes. Oo. So, nagre-reflect kasi sa mga nagiging anak Yes, natin yung kung yes. paano tayo pinalaki ng magulang Oo. natin. Para ako, bilang it's my first time to really hear everything. no? Yes. Parang naguguluhan at nasasaktan ako at the same time. Oo. Sakit actually. Oo. Ako, no offense meant to the other Barretos, no, na matamaan lang kasi. Ako gusto ko lang maipaalala lang sana, hindi ito panunumbat on your behalf. Kumbaga, Clau, may nagawa ka naman sa buhay ng mga pamilya mo. You've Yes. helped so much in the past. When you were up there, hindi ka naman nawawala, actually, totally, no. Kumbaga, you've done so much for them. Lahat bang ito ay nakalimutan na lang? Yes. Dumating sa point na, I had to remind. Kasi baka nakalimutan nila. The once upon a time, na napaaral ko yung mga pamangkin ko. Nabayaran ko rin ng bahay nila. Natulungan ko sila sa mga negosyo. Ayoko manumbat eh. Pero minsan, pag sobrang sakit mo na magsalita, parang gusto kong, sandali, remember, Reminding you Yeah. that when you were down, I was there. When I was down, wala kayong ginawa. And if you'll come out now and what? Blackmail me or talk about my life before? Alam na ng tao kung ano yung sabihin ninyo. Ano pa? Diba? Ano pa? Hindi na ako natatakot doon. Ang natatakot ako, yung sa buhay ko at sa buhay ng mga anak ko. Ako, gusto ko lang balikan yung issue about that, kung sino ang source, yung source na nagkwento kay Christy. Just for the sake of argument. Is it enough reason para isumpa ka? Yes. Di ba? Actually, That's true. I didn't think of it that way. Just up na lang. Is it enough reason? Parang ko naman nakapatay ng tao, hindi. Ipagpalagay natin, halimbawa na ikaw ang source. Kumbaga, hindi pa pwede magpaliwanag na lang kayo ng side nyo to clear your name, for Sa kanay clarification? parang sinasabi na totoo na bago
nabingi or nasuntok sa tenga, may pinanggalingan. May pinanggalingan. Oo. At of course, Marjorie can address that anytime because syempre lumabas na yan, di ba? Tsaka, pangklaro lang naman yun para ma-refute yung sinabi ng kung sino man yung source na yun, di ba? Pero hindi para ikaw naman ay takutin para ilagay ko sa alanganin. Isa itong pagsasabi mo ngayon sa amin, pag-open up mo, no? Sana ako, I am hoping, na ang rason ng ito ay para may ma-resolve. Yes. Yes. For my mom's sake, sana, no? Kasi sabi ng ate mo kanina, Gabay at patnubay. Gabay at patnubay, you are blessed. Yes. We cannot build bridge, but let's not burn bridges. Those words coming from your ate, parang natuwa ako. Parang naniwala ako ngayon na contrary sa public thing because of your bruha and lahat ng mga sigalot na yung magkakapatid. Parang naniniwala talaga ako na maganda talaga kung paano kayo pinalaki ng inyong nanay at tatay. Yes. Kamusta? Paano? Saan papunta to? Sa korte. I already told my mom. I already told my sister who's in Boston and my brother JJ. And they said, go ahead. Full support. Full support sila. Stop making me pay for something that you believe I was or for something you believe I've done before. And stop scaring me na yun ang ilalabas ninyo. Dahil nailabas nyo na lahat, wala na ba kayo napatunayan? Yun lang yun eh. Like what I said, stop talking about my past. I do not live there anymore. If I was a drug addict, yun ang gusto nila paniniwala, kahit ilang beses sinabi ng korte, kahit na question nyo pa ba St. Luke's? Question nyo pa ba ang high precision? Ano ikakwento ninyo na sira ang ulo ko? Na gusto nyo ako ilagay sa psych ward? Ganyan? Para makuha yung pera ko? Ano yun? Hindi ko ang problema is I should have done this before pa. But this now is self-preservation. You know, I'm not, and sa lahat ng tao, do not allow anybody to steal your joy. To make you believe that you are less. Or whatever they want you to believe otherwise. Ako na-overwhelmed ako eh. Nararamdaman ko na nasasaktan ka. Dahil kapatid mo ang pinag-uusapan natin. And when you talk about court, and you're talking about your brother or your kapatid, for whatever that is, isang bagay sa pamilyang Pilipino na alam kong hindi siya normal. Hindi talaga. Kailangan ba talaga natin umabot dito? My mom is 88 years old. Pero pinaalam ko to. Sabi ko, Mom, tama na. May kinalaman kaya sa selos ito? Because we always... I'm envious daw of... You saw the message. Oo. Pero ang alam ko, ikaw favorite ni Mami Inday. Hindi kaya nagselos sila. At ni Daddy Mike, the late Daddy Mike. I don't know. Hindi kaya may sibling rivalry na hindi mo lang alam? Hindi ko alam. Kasi according to them, ako yung naiigit. Ikaw nga nabasa mo you know, when you say that I hope your children don't grow up to be like you, you think I'm just gonna sit down and say, okay, just keep saying, hit me some more, hit me some more. No. You hit me, I'll hit you. You hurt me, I'll hurt you back. Mapapanood ng mga anak mo to. Oh yeah, I spoke to them about this.
And sad to say, by each other, they said they lost all respect for my family. For a bunso like you, Clau, you're 7 in the family. Bunso si Claudine. At sa dinami, siyempre, ikaw ang actually, hindi sinasabi na dapat ikaw ang pinaka-weak because ikaw ang pinaka-huli, pinaka-bata. Sa kahubo ng strength to keep going. Aside from God, meron ako kaibigan na kagaya yun na I consider family. Earlier, I said, blood isn't thicker than water. If you want to bring back whatever all of you did to me before, go ahead. Sirain niyo ulit ako. Ginawa niyo naman noon eh. Pero do not expect that I will just sit back and accept this. Because I'm not Claudine. I'm not the Claudine anymore. I am not the Claudine that you can bully around. No matter how old you are. Kuya ka man, ate ka man, lolo ka man, lola ka, wala akong utang na loob sa'yo, inyo. Pero kayo, malaki ang utang nyo sa akin. Huwag sana dumating araw maglabasan tayo ng back checks. Dahil pag tumulong ka, hindi ka dapat nanunumbat. Pero kapag ka nakalimot ka at nananakot ka, huwag mo antayin pabayarin ko sa'yo. I hope people will not take this the other way na wala siyang respeto sa kapatid niya. Yes po, wala po ako respeto. Respect this earth. Ako na parang na-overwhelmed ako, Miss Clau. Ramdam ko yung sakit. Palagi namin sinasabi sa OOTD na kapag nagagalit ka, ang pinanggagalingan nun dahil nagmamahal ka. Sana I'm praying na makuha ng puso mo na maintindihan at maramdaman niya ang pinanggagalingan nito ay pagmamahal. Sana malaman nila yun. I'm sorry sa fans ko na, we have to wash our dirty linen in public, but I have to eh. For my children's sake, mag-isa lang ako. Wala akong katuwang eh. So again, if you wanna bring up whatever you did to me, whatever I did, how many years ago, tatanggapin ko. Pero sana malaman ng mga kapatid ko, wala akong ibang ginusto, kundi padadaliin ang buhay ninyo para sa inyo. Para hindi kayo mahirapan. Ang sakit lang na kapag wala ka, pag wala ka na pala, wala na rin yung respeto. As we speak, Clau, may konting pagmamahal pa ba sa puso? Alam mo, all I've ever wanted was sa lahat ng mga kapatid ko, was for him to be proud of me. More than anyone. I don't know why. And now it stops. Uunahan ko na kayo. Alam ko na sasabihin nyo. Adik ako, sira ulo ko, unstable ako, hindi ako mabuting magulang, naiinggit ako kay Marjorie,
magpakamatay na ako, walang nagmamahal sa akin. That my children, sana hindi lumaki yung mga anak ko gaya ko. Yes, sana hindi sila lumaki gaya ko. Na tinutulak-tulak lang. Yes, Mito, you can bring up Medical City. Tell them what you did to me. Yung ginawa ninyo sa akin lahat. Tell them so people will know the truth kung ano. And tell me kung pakikinggan kayo ng tao, kung maniniwala sila, kung iisipin nilang tama yung ginawa ninyo. Ang drugs, nare-rehab. Ang anger management, namamanage. Pero ang manira ka ng buhay ng may buhay, sakit yun. Walang cure yun. To destroy a family. Sirain yung kadugo. Kadugo o pamilya ng iba? Nay, alam mo yung huling sinabi ni Dad, nandun ka pa nun. Kumbaga, it was something for you. Wala naman siyang minimin na don't be like this and that. Yes. Wala naman siyang tutukoy. Ikaw lang. Yes. Because bunso ka niya eh. Yes. Before he goes, gusto niya sure lang siya that you're safe, you're okay. Na maaaring hindi naiintindihan ng iba kung bakit ang sakit, no? Sa akin lang na alam ko kasi ang pakiramdam nung ang kapatid mo pa ang maninira sa'yo, na ang kapatid mo pa ang magsasabi ng ganito, ganyan, lalo kapag isinama na yung anak. Naiintindihan ko, Miss Clau, pero ako, nananalangin pa rin ako na matagpuan sa puso mo at puso ng kapatid na magkapatid kayo and one time ay mahal nyo ang isa't isa. You grew up together, joined show business kayo ni Gretchen, Marjorie, ikaw. Tapos couple of times, many times over, na ang tama ka. You're apologizing to your fans because yung inyong buhay, dirty linens nyo. It's royalty. I'm sorry sa lahat rin naman, nanay, tatay, fans ko. Lola, iniisip niyo na, ba't naman ganyan niya, napakasalbahe. Mas matanda sa kanya. Dapat hindi niya pinapatulan yung mas matanda sa kanya. Hindi po. Pag hindi ko nagawa, baka ikamatay ko po. You owe that to yourself. I owe that to myself. You just react. Yeah. And if this is the way for you to feel better, Yes. because you are a single mom now, ako naiintindihan ko. And my children said, Mom, please, protect yourself. Put a stop. Only you can put a stop. Santino mismo nagsabi niya. Miss Clau, ito lalabas ito, no? Sabi mo, papunta ito sa korte. Isang araw, magme-message ang kuya mo sa'yo. And sabihin niyang, nagkamali siya. At sorry. Anong gagawin mo? Sabihin ko sa kanya, mahal na mahal ko siya. Pero hindi niya na ako pwede saktan. Hindi ako nagpapakaawa. Ang dami kong maling ginawa sa buhay ko. Pero do I really deserve so much pain all these years? Ang dami nila, mag-isa lang ako. Minsan ba sumagi sa isip mo? Ito ay tanong ng kalye. Pangkalyeng tanong lang. Minsan ba sumagi sa isip mo na nagsisisi ka at naging kapatid mo sila?
Never ko pa naisip yun. Never. Amen. Mabuti. Amen. Mabuti. Never. Kasi that only shows that you still have that space in your heart. Yes. Andyan pa ang Kuya Jay ko, andyan pa si Mami Mitch ko, andyan pa si Gretchen, andyan pa si Gia. At saka the Marjorie, the Mito, and the... one day, who knows? Hindi natin alam. Maaring ito ay isang phase ulit ng buhay niyo. Pero sometimes, di ba, there's a greener pasture somewhere. Yeah. After all. But I just said, ako ang sabi ko lang sa mom ko is that I am taking away the power they have over me to hurt me again. You cannot do that anymore. And it is your right. At naiintindihan namin. Thank you. We will not judge you just because you are saying this. Because there are times na kailangan mong gawin ng isang bagay na maaaring makasakit ka ng iba. Yes. Pero alam mong paubos ka na. Yes. Eh, hindi mo nahintayin. Para mapuno ako na alam mo yun. Sagad na pala. Sagad na. Para mapuno ako. Mahaba ang pasensya ko. At mahal ko pamilya ko. Pero ngayon wala na akong pamilya. Sinabi ko sa kanila yun. At para sabihin sa'yo na ikaw ang dahilan kung pag namatay yung nanay natin. After the trauma I've been through with Rico, why would you even say that? With a clear mind, ha? Tapos ako drug addict. Saan ka pinaka-nasaktan? Na pag namatay yung nanay ko, kasalanan ko. At sana hindi lumaki yung mga anak ko kagaya ko. At laos na ako. Naiingit ako sa kapatid ko. Believe it or not, kung anong maganda nangyayari sa buhay ng kapatid ko, masaya ako. Ako ang unang masaya. Kaya para yun ang nasa utak mo, ibang klase. Ibang klase. Kunyari, drug addict ako, mas may puso pa rin pala ako sa'yo. Para isipan niyo ako, pag-isipan niyo ako yan. Hindi na ako natatakot ngayon. Hindi na ako natatakot. Wala na kayong pwedeng sabihin na ikasisira ko pa. And, like what I said, ang drugs, may gamot. Pero ang manira ka ng pamilya, walang gamot dyan. And of course, no, for our audience, no, bukas ang programang ito para sa side ng mga kapatid ni Claudine, Lamito, sila Marjorie, for your side of the story. In the name of Balance Reporting. Yes. Of course, we feel you, Clau. We feel you. Maraming We love you so much. Maraming salamat. Kasi for you to open this up, it's one of the hardest yung of telling people kung ano yung mga sinabing masasakit sa'yo ng mga kapatid mo. Ako, hindi ko kaya yatang sabihin yun. No? Yung inisa-isa mo yung mga sinabi nila sa'yo. Pero sabi nga nila, yung sakit ay isang power. Yes. You went rock bottom, sabi nga ni ate, no? Pero lumakas ka. Yeah. At lumalakas ka pa rin. Dahil may dahilan ka. Yun ang para sa mga anak mo. Yes. Kung ang laban na to, hindi na lang para sa'yo, kundi para sa pamilya mo rin. Yes. At laban na rin na sana ay isang araw,
ay magkasundo-sundo kayong magkakapatid. Yun, that's our prayer. Thank you. That's our prayer. Thank you, Anak. Thank you so for much, trusting us. Nay. Yeah. Thank you. Oh, we love you so much. We So love much. you. Take care always, ha? Direk, Hello. thank you. Take care always. Thank you. Alam mo, bihira kasing ganito sa OOTD, no? Bihirang ganito. But of course, no, we'd like to take this very, very carefully. Kasi siyempre, ang nagkakaroon ng kasamaan ng loob ay magkakapatid. Siyempre, we don't like that to happen. But it's happening. So let's pray na sana one day ay, everything will be back to normal. Sarap pa yata na. Ako na pakiusap ko lang din talaga na hindi natin i-judge kung sino man. Like si Miss Clau opening up her thing and all. Kasi minsan talaga kailangan mo ilabas para mapagaan ka, and there are ways na maaaring hindi way ng ibang tao. Pero ito yung way niya for her to free herself. And let's just, embrace that. At panalangin pa rin natin na ang ending na ito ay isang rainbow, na magiging okay ang lahat at merong lang redirection ng Diyos kung bakit kailangan natin pagdaanan yung pinakamabigat na yugto na ito sa storya ng pamilya. At saka, syempre, sabi natin, we cannot judge Claudine. No one has the right. We cannot judge Mito. We cannot judge Margie, Gretchen, anyone for that matter. Kasi may kanya-kanya tayong disenyo ng ating mga bata at ating mga, what really the future holds for us. No? Huwag hindi natin alam yun. Ang Diyos na nakakaalam na natin. May susunod na kabanata pa to, mga OT dyan. Sana sa susunod, ay hindi naiiyak ang anak ko. Sana masaya na siya. Pagmamahal at Victor. Tagumpay. Mga OT dyan, maraming salamat. Isa na namang episode na ako, muntik na ako maiyak. Sobra, very special. Kasi, ganun, no? Kapag ikaw na nasaktan ka ng kapatid, na isinampal sa'yo yung mga bagay na nagkamali ka at paulit-ulit na sinasabi yon, tapos sasabihin pa sa ibang tao, yun na yata yung pinakamabigat na pwedeng gawin ng kapatid mo sa'yo. I don't like to imagine. I don't like to experience this. Alam mo yan, basta, well, sometimes there are things there are some prices that we should pay. Sabi nga ni Claudine, di ba, na baka para bang generation curse. Alam mo yun? It could have happened siguro in the past lives. Yung mga ninuno natin. Tapos sila ngayon ang di ba, napaka-unfair. But sometimes, totoo yan. Nangyayari talaga yan. Pero sabi nila na nakakat ang curse. No? Makakat naman. Sana makat at pananalangin natin na makat yan. Yes. Mga OTJans, maraming salamat. At naway may natutunan tayo. May maliwanagan tayo na this is happening. It may be painful, pero tunay na nangyayari sa pamilyang Pilipino. Pero papunta doon ay pagmamahal. Ang pinanggalingan ay pagmamahal. Ito po ang OOTD, Oras ng Opinyon. Tala kaya nagdiskusyon. With my nanay na nagpakananay na naman, at naramdaman ko na talagang ang pagmamahal mo kay Clau, iba. Nandito tayo dahil sa pagmamahal. Ang taong patuloy na nagmamahal, Nanay Jobert sa Caldito. Salamat anak ko, Direk Chaps Gonzala. Ako'y nanay mo rin, nanay lolo ko ni Claudine, at nanay ako ng marami, at sa inyo lahat, you all take care, and let's pray that everything will fall into its right places. Okay? Thank you, and we love you. Maraming salamat. Love you, bye! Thank you. Thanks na.